At kaugnay po sa mga operasyon sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga, makakausap natin tagapagsalita ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC na si Dr. Winston Casio. Dr. Casio, good morning po. Magandang umaga po, Ivan. Yes, magandang umaga. Dr. Casio, tungkol sa mga Chinese military uniforms na nakita sa Pogo Hub sa Tarlac, nakuha na po ba Tarlac o Porac? Porac. May theory ho ba kayo kung para saan ito o ito ba'y talagang uniforme ng Chinese military? Sa panahon ngayon, it's still too early to be able to conclude kung ano nga ba ang rason kung bakit may nakita tayong mga what appears to be like Chinese military uniforms complete with emblems, insignias doon sa Lucky South 99. So yun po ay magiging parte ng aming investigasyon, magiging bahagi rin po ng ebidensya yon. So, pero nonetheless, pinakita na namin sa ating mga military counterparts at sila na pong bahala tuloy sa investigasyon in relation to kung tunay nga ba itong mga Chinese military uniform. Do you at least have a theory, sir, kung para saan itong mga to? Well, yes. When we say theory, there are many possible reasons. For one, pwedeng ginagamit po yan bilang panakot nila doon sa kanilang mga empleyado. Bear in mind that this particular scam hub is known for torture, kidnapping, and the like. Talagang pwede nilang gamitin yan bilang panakot sa mga empleyado nila. Another one is this could be real, but then again, this could have been uniforms of military veterans. Remember, in China, conscription is a state policy in mainland China. Pero syempre, yung pinaka-extreme na interpretation natin dyan is talaga nga pong ginagamit yan for whatever reason that are not legal. Pero kung gano'n naman po, ang lagi kong sasabihin, kung espiya ka, tapos nakita mo, naiwan mo yung mga gamit mong ganyan, pakalat-kalat, then you're not a good spy. Ito, nagpahayag po ng pagkabahala ang ilang kongresista na ito daw po ay national security concern. Ano hong tingin nyo sa statement na ito? Is there a national security angle to this discovery ng mga uniforms na ito? Well, the problem of scam farm has always been, as far as we are concerned, not only a national security concern, this is a political, economic, law enforcement concern na rin po. No? This is a very long-standing issue all across the Southeast Asia. So it's about time that the Philippines, as well as its regional partners, take a look at this problem from a regional perspective. No? Kasi pag isinara sa Pilipinas sa mga yan, lumilipat lang sa ibang mga lugar dito sa Golden Triangle like Myanmar or Laos, Cambodia. Pero yung epekto ng kanilang pang-scam, nararamdaman pa rin dito. Right. Take a look at what's happening in Singapore now. Singapore just closed, if I'm not mistaken, kung natapos na ngayong kaso, the biggest money laundering case in its history. And certain tentacles of that organization can be found here in the Philippines, no? In fact, yung dalawang nakasuhan doon, former partners ni Bamban Mayor Alice Go. Panghuling punto na lamang po, may mga calls na para totally ipagbawal na itong mga pogo na ito. Ano ang posisyon ng PAOK sa panawagang ito? Napag-usapan na ko namin yan, pero sabi nga po namin sa Secretariat, this is a policy question that is best left to the policymakers, no? So please bear in mind, Ivan, that our chairman is Executive Secretary Lucas T. Bersamin. So we do not want to second-guess the Executive Secretary kung ano po ang kanyang magiging recommendation to the President. Eventually, at the end of the day, it will be the President who will decide as to what will be the fate of this particular pogos in the Philippines. But at the very least, sir, hindi ho natin pwede ipagkibit-balikat at baliwalain itong mga nadidiscovery nating mga seryosong krimen na nagaganap sa mga pogo. That's true, sir. In fact, nung sinimulan nating mag-raid noong May 4, 2023, tuloy-tuloy po tayo. Yun nga lamang talagang considering the extent of the problem, hindi ho natin
matapos ito overnight. Kaya Right. ang panawagan namin una, doon sa may mga lisensya, mga internet gaming licensees, they have to police their ranks. Once and for all, kapag meron silang mga locators, mga lessees, at kung ano pa man, mga gumagamit ng lisensya nila na gumagawa ng kalokohan, immediately among themselves, i-report na nila para hindi na tayo mahirapan. Right. Okay. Dr. Casio, maraming salamat po sa pagpapaunlak. Happy Independence Day sa inyo. Maraming salamat, Iwan. Nakausap po natin Winston Casio ng PAOK. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.